Jesus ay namatay, Kanyang dugo ay nabubuo, Kanyang latay sa Kalbaryo upang tayo ay matubos. Pagdurusa, pagluha niya, pagtitiis at pasakit, paghihirap na danas niya, tinag niya para sa atin. Purihin ka, Panginoong Diyos, purihin ka, magpakailanman. Pag-ibig mo ay walang hanggan. O Diyos, purihin ka. Purihin ka, Panginoong Diyos, purihin ka, magpakailanman. Pag-ibig mo ay walang hanggan. O Diyos, purihin ka. Kanyang buhay ay binigay, Kanyang dugo ay nabubuo, pag-ibig niya walang hanggan, upang tayo ay maligtas. Purihin ka, Panginoong Diyos, purihin ka, magpakailanman. Pag-ibig mo ay walang hanggan. O Diyos, purihin ka. Purihin ka, Panginoong Diyos, purihin ka, magpakailanman. Pag-ibig mo ay walang hanggan. O Diyos, purihin ka. Si Jesus magbabalik, mga
Nagpupuri at nagpapasalamat ang bawat isa sa amin sa iyo, aming Ama. At ang lahat ng ito ay aming ginagawa lamang tanging sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, ang bawat isa sa amin ay malaya kang inaanyayahan na napasasaliksik ang aming mga kaisipan, ang aming kaloob-looban. At humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng uri na aming mga kasalanan. Binabahid namin at patuloy mong ibahid ang dugo ng aming Panginoong Hesus upang ang lahat ng kasalanan ito ay mawala at maalis at hindi maging hadlang ng pagpapala ng mga mabubuting bagay na iyong gagawin sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong kapatawaran. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong pagmamalasakit. Maraming salamat sa pag-asa na ibinibigay mo sa amin. Maraming salamat sa pagtatagumpay na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Kami sumasampalataya na Ikaw ang Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na siyang sa amin ay nagbibigay ng pagtatagumpay. Kaya sa oras na ito, malaya ka naming inaanyayahan, O Banal na Espiritu. Halika, patuloy kang gumawa sa aming kaloob-looban. Mabuksan ang aming mga kaisipan. Mabuksan ang aming mga kaloob-looban. At aming makita ang mga dakilang bagay na ito na gagawin mo at patuloy na ginagawa mo sa aming buhay. Tunay na kami sumasampalataya na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, kundi ang bawat isa sa amin na iyong iniibig. Kaya sa oras na ito, kasabay ng aming pagsamba, kasabay ng bawat isa sa amin, aming inihandog sa iyo ang aming buhay, isang haing banal, kaaya-aya na siyang aming katampatang pagsamba sa iyo sa araw na ito. Angkinin mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyong presensya. Ang iyong presensya na nagwawasak ng lahat ng pasan sa aming mga buhay. Ang iyong presensya na nagdadala sa amin sa pagtatagumpay. Ang iyong presensya na nag-aalis ng kalituhan. At ang iyong presensya na siyang sa amin ay nagbibigay ng lahat ng pagtatagumpay sa lahat ng bakahin namin sa aming buhay. Maraming salamat sa iyo. Ang Diyos naming pinaglilingkuran ay isang napakabuting Diyos at walang almas na ginawa ang kaaway na sa amin ay pakikinabangan at bawat dila na hahatol sa amin ay aming hahatulan sa katuwiran sapagkat ito ang mana ng lahat na nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat sa iyo at patuloy na ang aming kaluluway nagpupuri, ang aming mga kaloob-looban ay sumasamba sa iyo, na hindi namin kinakalimutan ang iyong mabubuting gawa na ginagawa mo sa amin. Sapagkat ikaw nagpapatawad sa lahat ng aming mga kasamaan. Ikaw nagpapagaling ng lahat ng aming mga kasalanan at lahat ng aming mga kasamaan. O aming Panginoon, ikaw ang tumutubos ng aming buhay sa pagkapahamak. Ikaw ang nagpuputong sa amin ng mga magagandang kaloob at mga malumanay na kaawaan. At binubusog mo ang aming mga bibig ng mga mabubuting bagay. Salamat sa kagalakan na inilagay mo na minsan pa ay nagawa ang iyong kalooban dyan sa lugar ng Batangas. Ang iyong utos na kung saan ay ibinibigay mo sa lahat ng sa iyo sasampalataya na ipangaral ang iyong mabuting balita sa lahat ng kinapahal at tunay ng iyong pangako, hindi pa namin natatapos na libutin ang buong sanlibutan. Ika'y paririto sa amin at kukunin mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Tunay na ang taong ito ay isang pabor sa amin. Ang pabor na kung saan ibinibigay mo sa amin mula noong January 2024. At ang pabor na ito ay aming nararanasan na patuloy na aming nararanasan. At ang pabor na ito ay aming nakikita, aming nadadama. At hindi namin pinagdududahan sa aming buhay. Tunay na ang pabor na ito ay isasagawa mo sa aming kalagitnaan. At kami magtatagumpay sa lahat ng pagsubok na ginagawa ng diablo sa aming mga buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na napakabuti sa amin. Ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng pagtatagumpay. At tunay na kami magiging isang higit pa sa mapagtagumpay dahil sa gawa ng aming Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo na pinagtagumpayan niya ang lahat ng bagay at kanyang sinabi, "It is finished." At dahil ito'y natapos mo na, ang bawat isa sa amin ay tunay na magtatagumpay. Kaya ibabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian at lahat ng pasasalamat
sa pangalan ng pinakamataas na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Malakas na pagpuri. He is here. Let's celebrate the presence of the Lord. For He is here, and to worship Him is a sweet, sweet reward. Oh, we worship You. We worship You. Kaya kanyang panyaya sa iya, come and praise Him, royal priesthood. Come and worship, holy nation. Worship Jesus. He is your Redeemer. Come and worship. Focus your all sa ating Panginoon. We are the royal priesthood. We are the holy nation. And praise Him, royal priesthood. Come and worship, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Oh, come and praise Him. Come and praise Him, royal priesthood. Come and worship, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and praise Him, royal priesthood. Come and worship, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah. 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 Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Sing hallelujah, 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 hallelujah. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Minsan pa, come, worship Him. Come and praise Him, royal priesthood. Come and worship, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious,
For you are worthy. You are worthy to be praised. All the praise and the glory belongs to you. Oh yes, all the praises, all the glory belongs to Jesus. Amen and amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Makakaupo kayo sa presensya ng Panginoon and relax. Mananampalataya. Every time na nadadaman niyo yung presensya ng Panginoon, ang sabi niya, come, let us celebrate the presence of the Lord. And when you are celebrating the presence of the Lord, gagawin mo ang lahat. Ika'y papalakpak, ika'y aawit, ika'y magpapasalamat, for you are celebrating the presence of the Lord. Kukunin ninyo ang inyong mga instrument at yan ay inyong hihipan. Hindi ninyo yan itatabi sapagkat we are celebrating the presence of the Lord. Purihin ang Panginoon. Ang dahilan, di nyo ba alam na ang pagsamba na ating ginagawa, it is a sweet, sweet reward. Habang ika'y sumasamba, habang ibinubuka mo ang iyong bibig, habang itinataas mo ang iyong kamay, ang iyong mind ay nabubuksan. Lahat ng kapatan ay nawawala. At ang iyong espiritu ay nagagalak na niluluwalhati ang iyong Panginoon. At ang iyong kaluluwa ay ganoon ang kanyang kagalakan na kanyang ipinapahayag sa pamamagitan ng iyong katawan. Kaya imposible na iyong sinasamba ang iyong Panginoon at wala kang action. Hindi yan totoong pagsamba. Hindi pwede na ikay sumasamba na hindi mapapataas ang iyong kamay. Hindi yan totoong pagsamba. Sapagkat once lang isang tao yung sumamba, mula sa kanyang espiritu, makakaisa niya ang kanyang kaluluwa at makakaisa niya ang kanyang katawan. Ang tatlong yan ay magsasabay-sabay na magpupuri at iyon magpapahayag ng kanyang kadakilaan. At doon mo mararanasan ng lahat ng iyong kalituhan, lahat ng iyong kapataan ay mawawala at ikay makakaranas ng kagalakan sa iyong kaloob-looban. At ikay makakapalakpak, ikay makapagtataas ng kamay, at ikay makakapagpupuri sa ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya lahat ng trials, lahat ng troubles, sapagkat nandoon ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay ay iyong mapagtatagumpayan. Hindi sa iyong kalakasan, hindi sa iyong sariling unawa, at ang lahat ng bagay sa inyong buhay, unti-unti magkakalakip-lakip na gagawa para sa iyong ikabubuti sapagkat ikaw ang isang royal priesthood, holy nation na umiibig sa ating Panginoon. Kaya na magkakaroon ka ng kagalakan, magkakaroon ka ng ngiti, matutuwa ka. Sapagkat you are created by God for His pleasure. Alam niyo ba na naunawaan ko na ang Diyos, ang kanyang katangian, siya isang masayahing Diyos. Kaya kung inyong babasahin ang banal na kasulatan, makikita ninyo doon napakarami na hinihikayat ang buong Israel, come and praise Him. Kaya hindi lang pala masiyan siya isang maligayahing. At ito yung nais ng Diyos na ma-impart sa tao. Kasapagkat ang pagsamba is a sweet, sweet reward. Purihin ang Panginoon.
Kaya sa ating buhay, laging may troubles. Tandaan ninyo yan. God does not promise us a life without trouble. But God promised us, in every trouble, you will have victory. Sa bawat trouble na akala mo hindi mo kaya, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagtatagumpay. At mararanasan mo ang pagtatagumpay at ikay magagalak at sa iyong kagalakan ikay mapapaiyak. Hindi dahil sa kalungkutan, ikay napapaiyak dahil sa kagalakan na ipinaranas sa iyo ng Diyos ay nagtatagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Purihin natin ang Panginoon. Kaya si Daniel ay nagpatotoo sa amin noong nakaraang linggo. Nagulat siya ng aking tawagin sapagkat na inilalagay ng Panginoon ang bawat nais niya na marinig. At sa kanyang pagpatotoo, kanyang sinabi ang kanyang naranasan sa health problem. At ako'y natuwa na kanyang sinabi nung bandang huli, kaya po ngayon kami mag-asawa ay lagi nang magkasabay na laging dumadalangin. At iyon ang nagiging pagtatagumpay ng isang mananampalataya sa bawat troubles, sa bawat pagsubok na ating nararanasan. Sapagkat walang ginawa na almas ang kaaway na ibibigay sa iyo na hindi ninyo pagtatagumpayan. Lahat ng bagay na yan ay inyong pagtatagumpayan at lahat ng dila na hahatol sa iyo na ikay kanyang hatulan, ikay mali, ikay mangmang, ikaw ay mahina. Ikaw ang Diyos ang maglalagay sa iyo ng pagtatagumpay at lahat ng dila sa hatol ay iyong hahatulan sa katuwiran na ginawa ng ating Panginoong dun sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi sa banal na kasulatan, ito ang mana ng lahat ng anak ng Diyos na sa Kanya'y umiibig. Purihin natin ang Panginoon. Kaya ang araw na ito ay araw ng pagtatagumpay na ginawa ng Diyos sa lugar ng Batangas. At huwag ninyong kalilimutan ang mensahe from January 1 up to now hanggang December 31, 30 lang ba o December? December 31, 2024 is the year of favor. The year na kung saan ang ating karakter ay kanyang imomolde. At tandaan nyo, once na ang ating karakter ay naimomolde, mahirap na mamolde ang isang karakter nang hindi ka nakakaranas ng mga crisis and troubles in your life. Kaya habang kanyang minomolde ang iyong karakter at ang karakter na yan ay para sa ikabubuti mo, para sa iyong ikabubuo, may makakaranas ka ng paminsan-minsang troubles and crisis. At sa crisis na yan, at sa trouble na yan, bubuksan ng Panginoon ang iyong kaisipan. Bubuksan ng Panginoon ang iyong spiritual na mata at iyong makikita na ang iyong Diyos ay napakabuting Diyos. Hindi siya naglagay ng anumang bagay para sa iyong ikatitisod at para sa iyong ikararapa. At kapag ka naririnig ko ang dalangin ng ilan nating mga dumadalangin, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng mga pagsubok. Ako'y napapa. Ikaw mali ang pagpapahayag. Tandaan niyo, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pagsubok na minsan inami-misinterpret ng mga nakakarinig. He is the deliverer. Ibig sabihin siya ang Diyos bibigay sa atin ng kalakasan ng katatagan upang ang lahat ng pagsubok na yan ay ating mapagtagumpayan. Ibig sabihin sa madaling salita, siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. Kaya i-refresh ninyo ang inyong panalangin. Sa halip na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng pagsubok, naglalagay ng mga pagsubok sa aming mga kamay upang aming pagtagumpayan, i-refresh nyo, ang ilagay ninyo, ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng pagtatagumpay sa lahat ng pagsubok sa aming buhay. Sapagkat iyan ang udri ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Purihin natin ang Panginoon.
na napakasarap. Kaya sa pagsamba pa lang natin, pagka natuto tayo, pag na-develop ang tamang karakter sa pagsamba, tandaan ninyo, sapat na yun. Hindi kayo lalabas ng church na kayo ay malungkot. Hindi kayo lalabas ng church na kayo ay nabibigatan. Kundi kayo lalabas ng church, daladalan nyo ang kalakasan. Daladalan nyo ang pagtatagumpay sa inyong spirit. At yan ay magmamanifest sa inyong kaluluwa. At lahat ng unforgiveness ay inyong mararanasan na kayo ay magpatawad sa lahat. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa Kanya. Ako'y natutuwa. Tayo nagagalak that this year is the year of God's favor. I can feel it. I can see it. I never doubt it. Sabihin ninyong lahat, this year is the year of favor. I can feel it. I can see it. And I never doubt it. Purihin ng Panginoon. Kaya ngayon, nabago na ang pag-iisip ni Angelo. Ang kanyang pagpapahayag ng dati namin narinig. Parang kayo, sa inyo lamang iyong year of favor. Bakit parang sa akin ay parang year of crying? Angel, ngayon lamang ay October pa lang. September pa lang. September pa lang. Mayroon pang isang quarter. Mayroon pang 3 buwan. At tandaan ninyo, pag sinabing favor, pag sinabing pagtatagumpay, hindi ibig sabihin ay doon lamang sa ating mga material na bagay. Hindi ibig sabihin ay sa iyong lang kurso. Hindi ibig sabihin lang ay doon sa iyong pagtatrabaho. Hindi ibig sabihin lang ay financially. Higit sa lahat, tandaan ninyo that the greatest miracle that can happen in one's life is the salvation of your soul. Kaya kapag isang kaluluwa ay naligtas at nagpasya na sumunod sa Panginoon, truly, that this year is the year of God's favor. Purihin ang Panginoon. Kaya wag ninyong ipopokus ang inyong mind sa isang bagay lamang na doon ninyo i-measure ang favor. Minsan, nakapokus lang ang ating mind sa isang bagay. At doon natin na i-measure yung salitang favor, na kapag hindi tayo pumasa, parang hindi na favor, no. Ang kanguray nga, natapos yan, hindi pumasa sa board exam, pero hindi niya nasabi na, hindi niya naranasan ng God's favor. Marami kaming karanasan, may pagkakataon na kami umiiyak, pagka kami nasa laman, pero hindi yun ang pamantayan na masasabi mo na hindi mo nararanasan ng God's favor. Yung katiyakan mo lang na ikaw'y mayroong buhay na walang hanggan, that is the greatest favor that an individual can ever have. Yung matiyak mo lang na ang iyong sambahayan ay mayroong ligtas, anumang mangyari sa kanya, mamatay man siya bukas, mayroon siyang katiyakan na siya mayroong buhay na walang hanggan. Napakasarap ng pakinggan nun. Mayroon tayong mga misyonary na tinalikuran ng kayamanan. At siya ay sumunod. At sa kanyang pagsunod, naranasan niya. May mga pagkakataon, naranasan niya na halos siya walang pagkain. Ng kanyang mga anak ay walang maibili ng gatas. At dahil sa naturuan, na-develop ang kanyang kaloob-looban, kailanman hindi siya nanghina. At kailanman hindi niya nasabi na ang pabor ng Diyos ay hindi ko nararanasan. At sa kanyang pagtayo, madadama mo yung bahid. Sapagkat sa spiritual na bagay, nandoon ang kanyang lubos na pagtatagumpay.
Marami siyang nakikita na kung saan ay naaakay sa presensya ng Diyos. At siya'y galak na galak. Hindi na naging mahalaga sa kanya sapagkat naranasan niya ang lahat at kanya itong iniwan. Higit niyang pinahalagaan yung spiritual na bagay. Kaya church, huwag kayong malulungkot. Huwag kayong padadaya sa kaaway. Huwag kayong padadaya sa jabla na kapag kayo nakakaranas ng kaunting hardship of troubles and crises in this life, ay makikita ninyo na para kang kawa-awa, na para bagang hindi mo nararanasan ang favor ng Diyos. That is not true. Tandaan nyo, this year is the year of God's favor. Hallelujah! Kaya kinakailangan, unang-una, ma-develop sa atin ang karakter. Sapagkat ang karakter ay napakalaking bagay upang ang God's favor ay iyong maranasan. Ang karakter ay napakahalaga upang ikay maging matatag. Hanggat ang iyong karakter ay hindi na di-develop sa presensya ng Diyos, hanggat ang iyong karakter ay hindi natutuwid at hindi ka napababago at napalilinis sa presensya ng Diyos, mahihirapan na ikay magtagumpay sa iyong mind. Kaya nitong mga nakaraan, ating napag-aralan, mayroon doon na ating pinag-aralan, give me a reason to bless you. Sabi nung nakaraang lesson natin, give me a reason to bless you. You are asking for a blessing, but ang sabi ng Panginoon, can you give me a reason to bless you? At marami tayong ginagawa sa pananampalataya. Kaya ang sabi doon ni nasa susi, kung inyong nahuli, bagamat mahirap mahuli. Ang sabi roon sa susi, ano ang iyong kapital ba? Ang sabi niya, ang kapital ko, ako'y anak ng Diyos. Iniibig ko ang Panginoon, ako'y sumusunod sa Kanya. At ito yung kanyang kapital sa bangko para siya ay pautangin ng mas malaki at parang i-approve. Wala siyang material na pwedeng ihalang. Pero ang kanyang kapital ay yung kanyang relasyon sa Panginoon. At dahil siya nakipagkatwiranan, kanyang naranasan yung kanyang hindi inaasahan. Nang ibig sabihin, kanyang naranasan ang himala sa kanyang buhay. Purihin ang Panginoon. Whew! Kaya yung ating karakter, alam niyo ba, mayroong binanggit dito. Ang sabi rito, yung isa na narinig ko, ang kanyang inibigay na halimbawa, yung pagpunta sa church ng late. At ito isang ating kahinaan. At nung Miyerkules, ang aming pinagsalo-saluhan ay, pwede bang pakita mo yung last lesson? Nariyan ba? Yun lang isang slides ang aking bibigyan. At kami ay nailid na kami mag-check ng attendance. At hinahanap ko ang taga-subay, namimiss ko sina Rap. Namimiss ko si Mon. Pagka kasi nakikita ko si Mon ay nagiging masaya kami ni Marlene. Alam niyo ba, mayroon akong nabasa. At the age of 50, sino na rito yung 50 pataas? May I see your hands? Alam niyo ba ang kanyang mind, ang kanyang naunawaan? At the age of 50, ito yung oras that you have to invest with the youth. Na kinakailangan ikay mag-invest sa kabataan. Na sa iyo yung pag-i-invest, kinakailangan kung nag-aay ka na dyan, na iyon ang itinetrain sila bilang iyong isang successor.
sa lahat ng area ng buhay. At akin ngayong naunawaan maging sa spiritual. Pagdating mo ng 50, nababago na ang iyong katawan. 53 at the age of 53, naranasan ko yung dating napakasipag ko sa isang bagay na maliit. Gusto ko, parang ngayon ako yung nawawala ng Kaya pala sinabi niya, at the age of 20, mga kabataan, kung kayo man ay magkamali, okay lang yan. Yun ay sa business niya sinasabi. At pwede nating i-relate sa spiritual. At the age of 30, kinakailangan may focus ka na. At ang kanyang interval ay every 10 years. At the age of 40, hindi ka na pwedeng magpabago-bago ng iyong pag-iisip. And at the age of 50, kinakailangan mag-invest ka na sa kabataan. At the age of 60, ang sabi niya, mag-enjoy ka na lang. Yun ang kanyang natural business. At aking naunawaan na mahalaga pala yung ating ginagawa. Na ating isinasama ang ating mga kabataan sa crusade, sinasama natin ang ating mga kabataan sa mga Bible study. Tinetrain natin sila sapagkat whether you like it or not, tayo tumatanda. And maaari sa isang araw o dalawang araw, mayroong pagkakataon sa mga hindi mananampalataya at sa mga mananampalataya na bigla na lang hindi na sila nagigising. At kung iyan man yung mangyayari, ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy kung paano nangyayari ngayon sa Maranatha. Bagamat wala ang ating spiritual leader, walang Pastor Boy, walang Pastor Oklet, nagpapatuloy at nagpapatuloy sapagkat mayroong mga pinagtiwalaan na na-develop na mga kabataan. Kaya mayroong mga taga-subay na aming unti-unti sapagkat si JR ngayon bilang head of the family, siya ay nakapokus para mapunan ang kanyang pangailangan. Kaya ang presensya ng Panginoon ay huwag ninyong kalilimutan. Yung in every Bible study, you must be available. Kaya tanda ninyo, church, ang isang dahilan bakit ang isang mananampalataya ay hindi dumarating sa punto na siya'y lumalago, hindi nagiging matatag, hindi nagiging matured, hindi niya natutunan ang tamang karakter sa kaharian ng Diyos. Sapagkat tandaan niyo, mayroong karakter of kingdom people. At napakahalaga ng ating karakter, lalo't higit sa karakter when it comes to spiritual thing. Nariyan na ba? Kaya nung kami nag-uulat, bagamat hindi ko ito nabigyan pansin na malaki sa subay, alam mo nakakuha sa akin habang nag-uulat ang ating mga spiritual leader, yung salitang give me a reason. Bagamat ito ay parang mabigat, ito'y natural, subalit alam niyo ba mahalaga? Yung salitang give me a reason, sa spiritual na bagay, ang currency ay yung iyong oras. Dito sa sanlibutan, ang currency ba ang tamang salita? Upang ikay makakuha ng iyong pangailangan, yung pamalit, walang iba kundi ang ginagamit ay pera. Sa kaharian ng langit, ang isa sa pinakamalagang currency ay yung your time. Your time. Give me a reason to bless you. In Bible studies, are you available? In every prophetic services, are you available? In Sunday worships, are you available? In teaching centers, are you available? Kaya may maraming mga pagkakataon sa ating buhay kapag tayo nakakaranas, halimbawa Wednesday night, halos tayo para tayong pata, ayaw natin kumilos, at kapag kayo kikilos, ayon sa iyong nadarama, hindi ka tatayo, hindi mo ihakbang ang iyong paa na pumunta ka sa church.
Ang dahilan, nadadama mo, pataka, dahil sa trabaho, dahil sa dami ng pananagutan, pataka. Kaya kayo magde-decide, and in your decisions will be your destiny. Alam niyo ba na bawat oras na iyong ginugugol sa presensya ng Panginoon ay pawang napakahalaga? Kaya binanggit ng aklat ng Judas, hindi niyo ba alam, hindi niyo ba nalalaman na ang isang araw sa Panginoon, ito'y katumbas ng 1,000 taon sa tao? Kaya kapag kayo nakapag-spend ng ilang minuto, ilang oras sa presensya ng Panginoon, alam niyo ba na napakahalaga yan sa Panginoon? Kaya makikita ninyo rito na ipinangako na ng Diyos sa atin ang isang pabor at iyan ay hindi na pwedeng pasinungalingan ng dyablo sa iyong buhay. Nandyan ang pabor. Subalit ang pabor na yan ay mayroong isang trigger parang sa baril na kinakailangan ito'y mapindot upang ang baril ay pumutok. At ang trigger mo upang iyong maranasan ng favor ng Diyos ay walang iba. Your decision. Ang iyong pagpapasya na iyong i-spend, ang iyong oras, ang iyong buhay, ang iyong lakas sa pagsamba, sapagkat tandaan ninyo, to worship Jesus, to worship Him is a sweet, sweet reward. Pagka tayo'y na-natural, talagang lalo tayo pata. Parang bang hirap sumamba. Hindi ka makapalakpak, hindi ka makataas ang kamay. Si Aser, kapag kaya na kalapit na namin, kami nawawala ng gana. Basta lang nakatayo, hindi mo lang makapalakpak. Pero hindi naman ibig sabihin, kaya lamang parang kahit siya ay narito sa loob, ang kanyang mind nasa Batangas yata. Kaya kahit ang mga kasamahan ay palakpakan, ang kasamahan ay nagsasayawan at naglulundagan na, siya nakatayo lang ng isang one leg standing at hindi makapalakpak. Yung ba ang worship? Yung ba ang praise? Kaya ang nanay ni Carl Kangina ay inabot ang kamay ng kanyang asawa at ipinapalakpak. Ayaw lang niya sabi, ikaw na mo'y pumalakpak. Para kang tuod. Nakatayo ka lang, kami tuwan-tuwa na. Alam niyo ba na ang Diyos ay isang masayahing Diyos? Kaya nga, kapag kayo nasa basketballan, kapag nakakashoot ang inyong mga paborito manlalaro, may lundagan kayo, nagtitilihan kayo. Samantalang sa presensya ng Diyos, nag-aawitan na, kayo inaantok. At kinakailangan, yan ay ating mapagtagumpayan. Naranasan din namin yan. Nasa presensya ng Diyos, kahit kami nakatayo, bigla na lang kami parang masusubasub, nawawala sa outbalance, yung pala'y napapatulog na. Subalit, hindi lahat at hindi habang buhay ay ganyan kayo sa presensya ng Panginoon. Kinakailangan kayo ma-develop, matuwa kayo pagka kayo nasa presensya ng Panginoon, sapagkat ang kagalakan ninyo ay kalakasan. Ang kagalakan ninyo sa Panginoon ay inyong kalakasan. For the joy of the Lord is your strength. Hallelujah! Kaya, church, mababago kayo. Kapag kayo nagbubulay-bulay, matutuwa kayo. At sasabihin niyo, salamat Panginoon. I can see it. Sabihin niyo nga, I can see it. I can feel it. I never doubt it. This is the year of God's favor para sa akin. Huwag kayong lalayo sa message. Yung kingdom advancement, yung karakter,
Yan ay bahagi ng God's favor. Ikaw ay magtatagumpay at ikaw ay magtatagumpay. Purihin ang Panginoon. Kaya, tawanan nyo lang ang inyong problema. Pag kayo iiyak, saan kayo iiyak? Doon kayo umiyak kapag kayo dumadalangin. Doon nyo iiyak lahat. Masarap na ikaw'y umiyak. Sapagkat kapag ikaw'y umiyak, matapos kang makaiyak, para bagang ang iyong kaloob-looban ay nagiging napakasaya. Para bagang ang lahat ng iyong kalituhan at ang iyong kabigatan ay nawawala. Subalit, kinakailangan niyong maging masaya. Sapagkat ang Diyos natin, you are created in God's pleasure. Amen? Kaya nang inaawit iyang kangina, iyang ating pagsamba, He is here. Pagkatapos iyang, come and worship. Inaanyayahan tayo, pinananawagan tayo. Sabi ko, salamat Panginoon. Noong mga nakaraang mga araw, buong linggo, kami patampata. Ang aming oras, halos. At ngayon, ito yung araw ng lahat ng kapatang ito'y iyong aalisin. Ito ang araw na kung saan ang lahat ng kalituhan ay iyong aalisin. Ang lahat ng kabigatan ay iyong aalisin. At papalitan mo ng pagtatagumpay. Papalitan mo ng kagalakan. At bubuksan mo ang aming pag-iisip. Bubuksan mo ang aming kaloob-looban. At aming makikita ang daan. At aming mararanasan ang iyong kapayapaan na di malirip na kaisipan ng mga tao. At aming bubulayin ang iyong pagliligtas. At aming bubulayin ang iyong mabubuting gawa sa aming buhay. At aming bubulayin ang iyong pangako sa aming buhay. At kami binigyan mo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang layunin ng aming pananampalataya. Ang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung pinakadakila? Pinakamataas na pwedeng magbigay ng kagalakan sa isang tao na siya'y magkaroon ng katiyakan. Ang hindi ba ikaw ay makaranas ng katiyakan ng buhay na walang hanggan? Kaya kapag ka naranasan mo na ikaw'y pinatawad sa iyong kaloob-looban, matutuwa ka. Magpapasya ka. Hindi ka magpapasya na ikaw uurong, hindi ka magpapasya na ikaw ay titigil. Kundi ikaw'y magpapasya na ikaw'y magpapatuloy. Magpapasya ka na ikaw'y magpakalakas. Sapagkat ang buhay dito sa lupa, tandaan ninyo, 60 years. Mayroong 30 years lang, 30 plus na mamatay na. Kaya kung inyong ipopokus lamang ang inyong mind sa mga bagay dito sa sanlibutan, alam niyo ba ang sabi ni Pablo, kung dito lang tayo umaasa sa mga bagay ng sanlibutan, tayong mananampalataya na ang pinakaawa-awa. Subalit ang sabi niya, hindi ganon. Sapagkat tayo ay para lang isang manlalakbay sa sanlibutang ito. Hindi ito yung tunay, hindi ito yung permanente na ating tirahan. Mayroong napakagandang inihahanda ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya habang ikaw ay nagtatagumpay dito sa buhay ng sanlibutang ito, habang ikaw ay pinagpapala ng Diyos sa sanlibutang ito, habang pinupunan ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan sa sanlibutang ito, habang pinagagaling ang lahat mo ng iyong sakit at ng karamdaman, habang inaalis ng Diyos ang lahat ng iyong mga kabiguan, iyong ilalagay sa iyong kaisipan ang mga bagay na pang walang hanggan. Kaya kahit kayo makaranas ng pagsubok, hindi ka susuko. Ika'y magpapakalakas, ika'y magpapakatapang, ika'y magpapakatatag. Hallelujah.
Kaya, excited pa rin. Panginoon, may 3 buwan pa. Sabihin nyo nga, Panginoon, may 3 buwan pa. Hindi ako nawawala ng pag-asa. I can see it. I can feel it. I never doubt it. This year is my year of God's favor. Purihin natin ang Panginoon. Kaya rin sa mga nagte-take ng board exam, sumampalataya kayo. Magala kayo. At kayo, pag sumasamba, lagi niyong hawakan ng inyong instrument. Huwag niyong itatabi. Kaya nga kayo may instrument. Kaya hawakan ninyo lagi. Bagong-bagong instrument, lagi nakatabi, ayaw hipan ng hipan. Ang hawak-hawak mo yung electric pang maliit. Parang init na init ko. Kailangan yung instrumentong iyan gamitin ninyo para yung presensya ng Diyos ay mapababa. Pag bumaba ang presensya ng Diyos, lahat ng sakit at karamdaman ay gagaling. Lahat ng kabigatan ay mawawala. Lahat ng kalituhan ay mawawala. Mapapalitan niya ng kagalakan. At ang kagalakang iyan ay magdadala sa kanya ng isang di malirit na kaisipan ng kapayapaan ng ating Panginoon. At iyan ay dahil sa inyong pagtugtog sa presensya ng Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon.